tayo ngayon? Nasa barangay Dinahican tayo, Infanta, Quezon. So, isa to sa pinakamalaking barangay dito sa bayan ng Infanta. Ma'am, so ano Same. yung nangyayari ngayon dito? Same lang yesterday, yung ating kalinga sa mamamayan, libreng gamutan, no? So, medical, dental, and surgical, and yung mga services na bit-bit natin. So, mahirap na barangay ito, although maraming mga business establishments. Majority dito ay fisher folks. Ma'am, napansin natin marami talagang tao dito. Yeah. Malaking barangay ito eh. Di ba, no? Isa sa malaking barangay ang Dinahican. Opo, ito ang Number pinakauna. number one. Siya yung pinakamalaking barangay when it comes to population. Okay. Update lang po doon, Doktora, Governor, sa advisory natin sa mga kababayan natin na ngayong panahon ng tag-init. Oo. Since yesterday, grabe na yung init dito sa amin, at least dito sa area ng Reynan, no? So, in-advise ko kahapon, syempre, yung pinakamadali and cheapest is yung drinking water. Palagi uminom ng tubig. Number 2, in-advise ko sa kanila yung pinakamainit na oras ay iwasan na lalabas sila, like yung 10 a.m. to 2 p.m. No? Kung walang kailangan gawin, ay hindi naman kailangang lumabas. And then to be very cautious, lalo na yung mga may high blood natin, kasi trigger to sa hypertension also, to make sure na nakakainom sila regularly ng kanilang mga maintenance, no? So, sila yung makakapagsabi nun. But eto, pag mainit ang panahon, lumabas ka, napagod ka, that can aggravate yung hypertension nila. Mahalaga po itong medical mission, Doc, Yeah. dahil sa marami hong nagsusulputang sakit, lalo mo Yes, sudden change ng weather, katulad nito, from tag-ulan, so yan yung dadaan na yung flu, no? Sinisipon, inuubo, nilalagnat, no? Pareho lang yan nung tag-ulan, tag-init to tag-ulan, no? So, ang common ngayon ay mga trangkaso, simpleng ubo, sipon, lagnat, pero na-hospital. Malayo sila sa bayan, no? So like 20 minutes to 30 minutes sila. Ma'am, may update tayo doon sa dengue cases natin. Bumaba na po ba? Increasing actually yung dengue cases natin, no? So yun yung isang gusto nating paalala sa ating mga kalalawigan, no? Dahil from tag-ulan to tag-init, maraming stagnant water, no? Ang sinasabi natin, responsibility ng bawat tao, bawat pamilya, to make sure na sa bahay nila ay walang mga stagnant water, kasi doon nabumugad yung nagiging lamok natin, no? At pagka nilagnat on the 3rd day, kailangan talaga magpa-check up din sila, kasi tinitest natin yung platelet niya, no? Yung complete blood count. Then may mga ibang simptomas like pagdurugo ng ilong dito sa gilagid, nagkakaroon ng petechial rashes, may mga rashes, no? Merong nag-LDM, masakit ang katawan. Dapat yon natitingnan nila, but may mga cases na wala kang makikita. So yung from high grade fever hanggang sa bumababa siya, that's when bumabagsak yung mga blood counts nila. So make sure at least sa center yung pinakamalapit nila, nakakapunta sila. So still, yun yung pakiusap natin ay maglinis, no? Yun pa rin. Hindi basta fumigation ang gamot dyan Yun talaga, cleanliness talaga. Ma'am, next week po, saan aasahan ng mga kababayan natin yung medical mission, ma'am? Ano man date next week? Kalimutan ko na. Sa Pogi tayo. Okay. We'll leave on the 14th. March 14, alis kami dito sa Dinahican Port. Going Panukulan. Then, going Polillo, Bordeos, Patnanungan, Pumalig. No? So that's 14 to 18. No? 19 will go back early in the morning to mainland. So it's a yearly thing na ginagawa natin. Again, kasama natin yung may provincial agriculturist, yung veterinarians natin, legal officer natin, tourism office natin,
kasama sila lahat doon sa mission natin. Ma'am, last na lang, may bago tayo ma'am, yung legal mission no kahapon at simula. Yeah. Yung katarungan pambarangay, para i-refresh lang sila doon sa dapat nilang malaman ano ang limitation lang ng mga justices natin sa barangay. And then information on Anti-Violence Against Women and Children Act, no? Para mapaalala uli sa kanila. Kasi usually pag nababago-bago ang mga lupon natin sa barangay, hindi naman nakaka-conduct ng seminars ang mga LGUs. So, kinraft namin ni Attorney Jet yan para matulungan ang ating mga lupon. Makatulong din sa pag-aayos ng mga conflicts na within their jurisdiction. Maraming salamat po, Governor. Thank you. Salamat po, ma'am. Maraming salamat, Sir David.